Samantala, sinampahan naman ng kaso ng Department of Justice si Senadora Laila de Lima sa Quezon City Metropolitan Trial Court. Ito ay kaugnay pa rin sa pagpayo ng senadora sa kanyang dating driver na si Ronnie Dayan na huwag siputin ang pagdinig ng Kamara kaugnay sa kalakaran ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ang ulat alamin natin mula sa aming kasamang si Eunice Samonte via phone patch. Princess, patong-patong na kaso ang sumalubong kay Senator Laila de Lima sa pag-uwi nito mula sa kanyang bakasyon sa US at Germany. Matapos sampahan ng Department of Justice ng kaso ang senadora ngayong umaga dahil sa paglabag ng Article 150 of the Revised Penal Code of the Summons. Kaugnay ng pagpigil nito sa kanyang driver bodyguard na si Ronnie Dayan sa pagpunta sa nakaschedule na hearing ng Committee on Justice noong October 6, 2016, kaugnay ng paglaganap ng iligal na droga sa National Bilibid Prison. Matatandaan na sa Setyembre 28 ngayong taon, nag-issue ng sabina ang House Committee on Justice kay Ronnie Palisok Dayan na tinanggap mismo ng kapatid nitong si Elmeta Torreta. Ngunit dahil umano sa isang text message ni Senadora Laila de Lima noong October 1, 2016, saan mismo Dayan na si handmaid, ay sinunod nito ang payo ng Senadora na huwag munang magpakita sa kamera sa kabilaan ng sabina. Ang criminal case ay dinala ng mga kinatawan ng Department of Justice sa Metropolitan Trial Court sa Quezon City branch na may criminal case number 1613772 at pirmado ni Officer in Charge Prosecutor General George Catalan Jr. at Assistant State Prosecutor Vilma Lopez Sarmiento. Samantala ang kaso ay nakatatang hawakan ni Judge Maria Ludmila de Tiovi. Matatanda ang nauna na rin napanggit ni Oriental Mindoro Representative at Chairman ng House Committee on Justice Reynaldo Umadi na patuloy na rin pinag-aaralan ang pagre-rekomenda sa Kamara ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa senadora dahil sa patuloy na pagbabaliwala nito sa show cause order. Tahimik at di naman nagbigay ng payag ang senadora sa media sa pagbalik nito sa Pilipinas kagabi sakay ng Qatar Airways dakong alas 10:30 ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte.